Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Marahil kapag naririnig natin ang pangalang Santa Marta, ang una nating maalaala ay yung eksena sa Biblia kung saan si Jesus ay bumisita sa bahay nila Marta at si Marta ay abalang-abala sa paghahanda doon sa kusina. Kaya nga, minsan sinasabihan natin yung tao na abalang-abala, Martang Marta ka. Kasi doon yun nanggaling sa eksenang yon. At sa kanyang pagiging abala, ayon sa kwento, sinabihan niya si Jesus, Panginoon, sabihan mo yung aking kapatid na si Maria, tulungan naman muna niya ako doon sa kusina. Pero ang sabi po ni Jesus kay Marta ay, Marta, pinili ni Maria ang higit na mabuti. At simula po sa araw na yon, ipinagpapalagay natin na pinagnilayan ni Marta ng mabuti ang sinabi na yon ni Jesus sa kanya. Yung paalaala na yon ni Jesus sa kanya na mas pinili ni Maria ang mas higit na mabuti. At ano yung tinutukoy ni Jesus na masigit na mabuti? Sa pagkakataong yon, si Maria ay nasa kanyang paanan at nakikinig sa kanya. Paano po ang naging epekto nito sa buhay ni Marta? Yung ating narinig ngayon ng Ebanghelyo. Nung namatay ang kanyang kapatid na si Lazaro at nabalitaan niya na parating si Jesus, hindi po sa kusina ang kanyang takbo. Ang kanyang takbo ay patungo na kay Jesus. At sinabi sa ating Ebanghelyo ngayon, ang naiwan sa bahay ay si Maria na, hindi na si Marta. Ibig sabihin, tinandaan ng mabuti ni Marta yon. Ang higit na mabuti ay walang iba kundi si Jesus. At sa pagkakataong ito, na higit niyang kailangan sa gitna sila ng krisis, namatay ang kanilang minamahal na kapatid, mayroon siyang kirot na nararamdaman, alam niya walang ibang malalapitan kundi ang Panginoong Jesus. At sa pagtatagpo nila ni Jesus sa atin ngayong Ebanghelyo, na iproklama ni Marta ang isang pagpapahayag na walang ibang nagpahayag kundi si San Pedro, ang unang Santo Papa. Dalawa lang sila ni San Pedro ang nagpahayag ng ganito, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. You are the Messiah, the Son of God. Ano po yung lesson na makukuha natin, mga kapatid? Una, sa buhay natin hindi maaari na patamad-tamad tayo. Kailangang maging Marta rin tayo. Mas kinalulugdan ng Diyos ang taong abala, lalo tigit sa mga bagay na kapakipakinabang. Mas kinalulugdan ng Diyos ang taong busy, gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang komunidad, ng kanyang pamilya. Pero sa pagiging abala at pagiging busy, ipinapaalaala pa rin talaga sa atin kung ano ang pinakamahalaga sa ating buhay. Yung atin pong ugnayan sa Diyos na nasasalamin sa ating kapwa. Ako po bilang pari, karanasan ko, pwede ho talagang kainin ng mga trabaho yung oras. Pero pwede rin sabihin ko na lahat ng ating ginagawa, pagmimisa, ano pang trabaho sa opisina, pwede kong sabihin na lahat ito'y alay ko sa Diyos. Pero alam po ninyo, hindi pa rin maaari na halinhinan, magkaroon ng substitute. Yun pong pagbibigay ng panahon, partikular na oras sa pananalangin sa Diyos, sa katahimikan. Iba pa rin yung nagdadasal ka ng personal sa Kanya. Pwede kasi nating sabihin, Lord, itong aking paglalaba, alay ko sa iyo. Lord, itong aking paglilingkod sa ministry, dasal ko ito para sa iyo. Lord, itong practice namin ngayon, alay ko ito para sa iyo.
Pwede kasi nating sabihin yon, pero magkaiba pa rin. Yun pong mayroon kang inilalaang tahimik na oras, personal, na nagdadasal sa Kanya. Marami kang madidiscover tungkol sa iyong pananampalataya at pagpapalalim sa Diyos. Ito po ang nais kong iwan na mensahe sa atin. Patuloy lang tayo na maging Marta, maging abala, pero sana may bahagi din sa ating buhay na tayo ay si Maria, naglalaan ng oras sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen.